kamusta po kayo? Okay, nandito na naman tayo. Sawa na kayo? Okay, mananawang manood ha? Okay, more on sharing lang naman to. Kaya ikaw na nanonood, wala ka na dyan. Joke. So yun, ang isi-share ko naman sa inyo ay about sa una kong kursong tinapos, Hotel and Restaurant Services sa Cristo Rey Institute for Career Development or Cristo Rey. Alam niyo yung school na yan. Doon yun sa sa bayan, Rizal Avenue, malapit sa Neos Pharmacy. Yan. So shout out Neos Pharmacy, yung binibilhan namin dyan ng saging. And syempre, i-share ko din yung about sa mga talents ko. May hidden talents ako, kaya nga hidden, hindi ko pinapakita. So, joke lang. So, yun. Unahin natin sa Cristo Rey. Cristo Rey Institute for Career Development. Shout out po kay Sir Ed Bourbon. Hello, sir. Sana po kung nasan man kayo ay kayo po'y happy na dyan. Kasama ni Lord. Yun, after graduation ng high school, nag-stop ako ng 1 year. Nag-stop ako ng 1 year kasi nga, diga na ulit ko sa inyo na parang wala talaga akong alam na course. Parang wala talaga sa isip ko na mag-aral ng college kasi nga, business-minded kasi ako nun. Elementary pa lang ako, may tinda-tindahan na ako, napakasipag ko. Siguro nasa dugo namin yung pagiging business-minded kasi si Papa, dami niya ng business, pati ang mga lola. Mama Floor. So yun, nag-stop ako para mag-work, para makaipon. Kaya 16 years old pa lang ako after kong mag-high school. Nag-work na ako sa Jollibee as fryman. Bida ang saya. So yun. Then, na-inspire ako sa dito tayo kung saan bida ang bata. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Nakakahiya. Sorry, may inubo ko. So, yun. Na-inspired ako sa tito ko, Tito Apple, na nag-aaral sa Cristo Rey. Oo, ang uniform pa ganoon ay parang mga napaka-professional. Kala mo mga professor, mga teacher. Yan. Yun, parang napilitan lang din ako mag-HRS kasi nag-try nga lang ako. Ang dami ko gang school na tinry. Nag-try ako sa St. Bridget as student assistant. So, 2 out of 22 lang yung natanggap as a student assistant. Natanggap ako sa entrance exam ng AMA. Tapos, sa BSU dapat ako dream school ko talaga ang BSU kasi pangarap ko maging engineer. Gusto ko talaga engineer kasi I really love math. Mas mahal ko ang math kaysa sa kanya. So, yun. Kaya hindi ako nakapasok sa BSU. May bayad pa na ng entrance exam. Ay, hindi talaga ako binigyan ng papa. Ewan, 200 pesos hindi ako nabigyan. So, yun. Isa rin yun sa reason kung bakit ako nag-stop ata. Kung natatandaan ko. Or, yun. Sa scholarship grant examination sa Cristo Rey, natanggap ako. Doon, nakapasa kami ni Rubilin. Doon ko na-meet si Rubilin. Doon ako na-love at first sight. Parehas kaming 50% sa scholarship. Tapos, ang tanda ko ganoon, after ng exam namin, sinabayan ko yun ng pag-uwi. Dahil yung taga Sorosoro. Tapos, kuwari, ako bababa sa Tingga. Pero doon naman talaga ako bumaba sa Tingga sa tapat ng bahay ng mga lula puti. Yun, tapos nakatabi ko siya sa upuan. Wala, share ko lang. Pero, matagal na naman yun. So, sige, back to the story tayo. So, bukod sa scholarship ko mismo sa school na 50%, natanggap din ako bilang scholar ng bayan. Yan, scholar ako ni Mayor. May natatanggap ako every sem na pera. Kabawasan sa tuition. Meron pang sukli, pambaon. Yan. Tapos, tanda ko nung ako'y nasa Cristo Rey, ako'y panlaban sa pagbigkas ng tula. Okay, pagbigkas ng tula. Ito na yon. Dito na mag-i-start yung mga talents na i-share ko. Then, speaking of talents talaga, nung elementary ko, ako ay, syempre, medyo bida-bida sa classroom. Gusto ko lagi ako yung nagbabasa ng, may story na merong script.
Yung, halimbawa, ikaw si Juan, ikaw yung babasa ng line ni Juan, eto naman si Maria, siya yung magbabasa. Yung sagutan ka ng dialogue, yung gustong-gusto ko nun. Kahit pag magbabasa ako ng books, yun talaga yung tinitingnan ko sa story. Kapag merong mga script na ganon, yun talaga yung inuuna ko. Kasi feeling ko parang nandun ako sa storya. Kumbaga, involve ako dun sa story. And then, naisali ako sa theater ng Japmes na nag-perform sa Mabini Plaza. Yan, ang role ko nun ay isang magsasabong. Okay, parang ang story nun ay related sa gawain ng mga Batanggenyo. Kasi pinerform namin yung parang Batangas City Day kung hindi ako nagkakamali. Ala, ang ganda, ang sarap sa feeling. Parang tuwang-tuwa ako kapag ginagawa ko yun, yung kapag nasa stage ako, yung mga role-playing, yan, ganyan. Tapos natatandaan ko, ako atay grade 5 or grade 6, ang lakas ganang loob ko, ako ay nag-audition sa choir. Sa choir ng, ang kakantahin ay pang Christmas. Doon sa stage namin, sa Japmes, shout out sa mga alumni ng Japmes. Tandaan nyo yung stage natin. Diga doon tayo nag-flag ceremony. Diga binabaha yun. Tapos ang daming ulo-ulo. Oo, gustong gusto nyo yan. Nang huli kami ng ulo-ulo. Saya. Tapos ang linaw ng tubig pag nabaha sa school. Para talaga siyang ilog. So yun, dun sa stage na yun, dun talaga ako nag-audition. Sabi ko, sasali po ako sa choir. Di pinakanta ako, ang lakas ng boses ko. Kasi yung tinanggap nila ako. Tapos nanalo kami. Ang kinanta namin ay kumukuti-kuti tap, bumubusi-busilak, ganyan ang dak ng mga bumbilya. Tapos Jolly Old Saint Nicholas, tut-tut-tut-tut. Doon namin yung pinorform sa quadrangle. Sa likod lang ng city mayor's office. Tapos may props pa kami, ganyan-ganyan. Dance workshop. Na-attend ako lagi ng tuwing Saturday, yung may bayad 20 pesos ata per day kay Ma'am Bihis, kung di ako nagkakamali. Yung dance workshop, syempre hindi naman ako medyo maalam sa modern dance. So, dun, ang forte ko noon ay yung mga folk dance. Yung sumayaw kami sa Bakyamo Nene. Tsaka yung may mga kawayan dito, maglalatek, yan. Tapos, basta mga more on folk dance, yun yung mga sinasayaw ko. Then nung high school, sabayang pagbigkas. Yan, sabayang pagbigkas. Dance competition din sa gym. Yun ata ay parang performance task sa MAPE. Yan, MAPE. Bench ring. Yan, kasali kami nan. Quiz bee. Nagko-quiz bee din. Tapos nung college, yan, lagi akong kasama sa Sublian Festival. Kasi meron kaming PE na required na maging member ka, maging dancer ka ng Sublian Festival. So, shout out sa kaklase kong magaling manubli, si Loven Dalisay. Yan. Sino pa? Si Larry Mepiesa. Yan, magagaling magsubli. And then sa Cristo Rey, dito ako inilaban ng pagbigkas ng tula. Pagbigkas ng tula, ako ay first year college. Isinabak ako agad sa pagbigkas ng tula. That's my first time na natutula sa SM Event Center. Social, SM Event Center. Ako lang ata ang lalaking tumula noon. Siyempre, yung preparation, yun talaga yung pinaghandaan ko. Parang tinuruan ako, hinubog talaga ako ni Ma'am Mean. Hello Ma'am Mean, thank you for that training. Ma'am Lovely, Ma'am Lovely, thank you for the advice kung paano bibigkasin yung mga tula. Yung mga linyahan natin dyan. Then, yung mga kaklase ko, syempre, ang laki din ng contribution nila dun sa kompetisyon na nilabanan ko kasi parang everyday sinasalang ako sa unahan ng classroom. Everyday parang merong improvement sa pagbigkas ko ng tula. They gave some advice, ito yung mga dapat mong gawin, eto ka dapat, and lahat ng yon sinunod ko. And yon, nag-uwi tayo ng award, parang first place. First place, may medal. Sinabitan ako sa SM Event Center. Ang invite ko lang noon ay si Lola.
Tapos parang nakarating si Lola nung awarding na, hindi na niya mismo napanood yung mismo pagbigkas ko ng tula. And ang sarap sa feeling nun. Napaka parang full feeling sa akin yun. Hindi lang ako yung nanalo yung buo naming section. And nag-represent ako ng hotel and restaurant services. So next is acting. Yan. Dun sa acting, it's part of activity. Kumbaga parang tanda ko noon, ang scenario ay isa akong supervisor ng hotel. Ayan, hotel supervisor ako noon. Siyempre, about nga sa hotel yung course. So, yung parang magiging performance task namin, parang creative presentation, ay na-assign ako bilang, ako pala ang leader. Parang ako na yung nag-assign sa sarili ko na dapat ganito ako. Na parang, ang role ko ay stricto. Parang pagsasabihan ko yung mga staff ko. Halaga. Naging overacting ako nun. Oo, sobrang lakas ng boses ko nun. Kasi yun yung mga gusto kong gawin. Yung mga acting, yung tipong meron akong paiiyakin. Meron akong tawag dito? Yung ida-down. Yun yung mga role. Yung parang kaya kong maging matapang. At the same time, kaya ko ding yung kaawa-awa. Yan. Ano pa? Hosting. Naniniwala kayo na nag-host ako. Siyempre, dapat maniwala kayo. Kasi, na-train ako ng pag-host na nag-work ako sa Jollibee. Yan, sa, party host. Yan. Mga bata, gusto niyo na bang makita si Jollibee? Your best friend, our best friend from Jollytown. Jollibee! Tapos sasayaw pa kasama si Jollibee, tsaka yung manager, tsaka ibang crew. Yan, aray, sakit na pa ako. Nangalay na. Yan. Tsaka every time na may family gathering, ginagawa nila akong host. Kahit ayoko, kahit gusto ko lang maging bisita. Yun. Kailangan, no choice. Ikaw yung mag-host. Nakapag-host ako ng debut ng pinsan ko, si Engineer Marinel Arabe. Kasali na ako sa 18 Roses ata yun, na 18 dance. Ako pa yung host. So, ako yung nag-introduce sa sarili ko. Pero, yeah, it's an experience. Yeah, maganda experience yun. Tapos ano pa? Yung 7th birthday ni Clifter. Ako din ang pinag-host ng tito. 7th birthday ni Clyde, anak ng Ate Rubilin. Basta ang dami. Hosting. Idol ko kasi si Roby Domingo. Pagdating sa hosting, idol ko si Roby Domingo. And pagdating sa pag-interview, idol ko naman si Tony Gonzaga. May time na kapag nakikipagkwentuhan ako sa mga katrabaho ko, sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko, napapaiyak ko sila. Nagtatanong lang ako. May napaiyak nga akong barangay chairman. Barangay chairman ng Bilogo. Tapos, basta, ang dami kong napaiyak. Nagtanong lang naman ako. Kumbaga parang nakuha ko yung loob nila sa pagtatanong lang. Kaya nyo yun. Tapos, sa CLB naman, Big Sayawit. Yan, Big Sayawit. Ito naman ay group performance na. Yan, nanalo din kami doon. Then, yung pagbigkas pa rin ng tula. This time naman, parang teka, nanalo pa pala ako dun sa sa Cristo Rey ng pagbigkas ng tula. Digay yung first sa SM Event Center, first place. Then, nag-champion din ako noon. Yung second year na ako, nag-champion na ako noon. Kumbaga, parang hindi ako tumigil na lumaban hanggat hindi ako nagcha-champion. Napaka-competitive So, yon. Then, nung sa CLB na, parang ang ginagawa ko na lang, nagpa-perform na lang ako tuwing merong buwan ng wika. Yan, kasali na ako dun sa parang production. So, yun, ang sarap sa feeling nun. Parang ang piyesa na ginagamit ko ay yung nilaban ko sa competition. Yeah, namimiss ko yun, yung mag-perform sa stage na maraming tao. Dati kinakabahan ako, then nako-conquer ko na, nagagawan ko na ng paraan na normal naman yun, nakabahan tayo syempre. Parang napaglalabanan ko na. Yan. Then, nag-host na rin ako sa mga party, sa mga Christmas party, yan sa hospital, sa mga events sa church. Yan. Kumbaga parang ewan ko, hindi naman ako masyadong magaling. Kumbaga still on progress. Yan, pinag-aaralan ko pa din. Then, ito na yung last. Patapos na tayo. Acting workshop.
Nag-acting workshop ako noong hindi naman last year. March 2022. March 2020, tama ga? O last year. Basta kay Derek Aurora yon. Ito ay, na siya, parang schooling na about sa acting workshop. Face-to-face. Kasi nga, kakaano lang din ng pandemic. Then, meron din kaming online pala. Ano kang face-to-face? May online session, then may face-to-face, napakalayo sa Manila. So, from Batangas, babiyahe pa ako doon. Meron kaming piyesa na kailangang i-memorize yung script. Tas ang naging role ko noon, ako ay teacher. Teacher ako. Basta, ang saya. Kasi pinapanood ka ng mga direktor. And ang dami ko natutunan doon ng mga term pagdating sa stage. Yung saan ka ba po pesto, yung blockings mo. So, yun. Yun yung mga talent natin. Na naging hidden talent na talaga. Pero kung bibigyan naman pagkakataon, eto nga, kung hindi ako matatawagan ni DepEd bilang teacher 1, syempre magti-change career na tayo. Papasukin na natin ang showbiz industry. De, joke lang. So, yun, bye. See you tomorrow. Thank you.